Nagbanta ang bagong supreme leader po ng Iran na ipaghihiganti nila ang pagkamatay ng 3 Iranian security officials na itinumba ng Israel sa nakalipas pong 2 araw. Kabilang po na namatay sa Iran ang kanila pong intelligence minister na si Esmail Khatib. Ayon po kay Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei, pagbabayarin nila ang Israel sa pamamaslang sa kanila pong mga kasamahan. Dahil dyan, patuloy po ang pampobomba ng Iran sa mga karatig bansa nito sa gitnang silangan. Kaninang madaling araw po ay muling pinaulanan po ng missile at drone ang Tehran at ang Saudi Arabia maging ang United Arab Emirates at Qatar. Binombaho naman ng Amerika at Israel ang isa sa mga energy facility po ng Iran sa South Pars gas field. Bagay na kinukundina ng ilang mga bansa tulad ng Oman bilang paglabag umano sa international law. Dahil hindi daw po dapat na idinadamay sa gera ang mga civilian facility tulad ng planta ng kuryente. Kahapon po ang balita dito, girl, mismong itong si Donald Trump ay nagsabi that he is so shocked. Bakit daw po idinadamay ang mga bansa sa gitnang silangan na hindi daw kasama sa gulo? Mga kapatid, ito na nga po ang ating kinasadlakan ngayon. Nang dahil po sa Amerika at Israel, buong mundo ang damay na sa gerang kanilang sinimulan na hindi malaman kung paano at kailan tatapusin. Ito na nga mga kapatid, ang pinakamalaking balita po kahapon, sinuspinde ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sa gitna po yan ng pagmahal pa rin ng produktong petrolyo. Ayon po sa Pangulong Marcos, mas mainam na wag na munang ituloy ang fare hike para hindi makadagdag sa pasanin ng mga commuter. Ngayong araw dapat maipatupad ang taas pasahe sa mga jeep, bus, airport taxi at maging sa TNVS. Pero ayon sa Pangulong Marcos, kawawa ang mga estudyante at empleyado na papasan po sa dagdag gastos. Kaya inatasan na rin niya ang DOTR para mag-alok ng libreng sakay. Gayon din ang pagbibigay ng discount sa MRT at LRT pati na sa mga toll roads para makatipid din ang mga motorista. Nangako naman po ang Pangulong Marcos Jr. na hindi papabayaan ang mga tsuper na tatamaan sa hindi po matutuloy na dagdag pamasahe. Yan pong libreng... Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Yan nga po mga kapatid ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan pong libreng sakay na iyan ay manaka-naka pa bugso-bugso at yan din po mga kapatid ay pera ng bayan. Tanong lang dyan, gaano karami ang libreng sakay ng DOTR sa buong Pilipinas? O kalaunan, kukunin na rin po nila itong mga bus na ito o mga jeepney na ito para pumasada po at maglibre ng sakay. Talaga naman. Sa kaugnay po namang balita, hindi na puro po kinakaya ng mga tsuper ang sunod-sunod nga pong pagsipa ng halaga po ng petrolyo, kaya naman itutuloy po nila ang malawakang tigil pasada ngayong araw. Ayon sa ilang tsuper, nangangalahati po ang kanilang kita na nauuwi po sa kanilang pamilya dahil nga sa napakamahal po na kurudo. Kung lalo para pong tataas ang presyo nito, mapipilitan na ang iba sa kanila na itigil na ang pamamasada. Dahil dyan, no choice na raw po ang grupong pistong kung hindi ituloy nga ang kanilang tigil pasada ngayong araw bilang protesta. Tinatayang nasa 70,000 PUVs na mga drivers at operators ang makikiisa sa kanila pong transport strike sa buong Pilipinas. Sa kabilang banda ho naman, may mga transport groups po na hindi makikiisa sa tigil pasada gaya po ng Manibela. Nakahanda naman daw po ang MMDA na magbigay nga ng libreng sakay sa mga commuters na tatamaan nito. Ito po ay balita pa kahapon. Ngayon nga po may mga development na sa naging anunsyo ng ating kagalang-galang na Pangulong Junior. Nabisto naman po ang modus ng ilang nananamantala sa bigayan po ng ayuda sa mga tricycle drivers. Base po sa reklamo ng Samahan ng Tricycle Drivers at Operators, may ilan daw na nanghihingi ng processing fee. Meron din daw LGU na namamahagi ng stub para sa ayuda. Paglilinaw naman po ng DSWD, wala na dapat ibang requirements na hihingiin maliban po sa driver's license. Inaasahang hanggang ngayong araw na lamang ang bigayan ng ayuda para sa mga tricycle driver. Sa susunod na linggo naman, target pong mabigyan ng 5,000 pisong ayuda ang iba pang tsuper, katulad ng jeep, motorcycle taxi riders, delivery riders at maging ang TNVS. Samantala po, dineklara ng House Committee on Justice na sufficient ang grounds ng 2 impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa hearing po kahapon ay hindi nagbotohan ang mga mambabatas dahil nga sa wala po naman tumutol sa mosyon para dito. Ayon po kay Justice Committee Chairperson, bigo si VP Sara na sagutin ang mga aligasyon sa reklamo.
dahil po sumentro lamang daw ang kanyang tugon sa pag-question nito sa kawalan umano ng due process at pagbasura sa mga reklamo. Ayon nga po kay Committee Chair Jervil Ruistro, tanging Supreme Court na lamang ngayon ang makakasagot sa mga hinaing ng bise kung ito nga ay kanilang idudulog doon. Dahil dyan, tuloy po ang hearing sa impeachment trial o tuloy po ang hearing sa impeachment sa March 25. Nasusundan po naman ng hearing sa April 14, 22 and 29. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.